Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, at tubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan ng langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo po ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lubusang maililigtas ni Jesus ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga kasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa mga kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iya'y pang magpakailanman, nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo'y may dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang hindi itinayo ng tao, kundi ng Panginoon. Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain, kaya't kailangan ang ating dakilang saserdote ay mayroon ding ihahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaring maging saserdote sapagkat mayroon ng mga saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinatagubilin sa kanya ng Diyos ang ganito: gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahahalagang bagay na ipinangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati ang mga hain,
at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin. Upang yaong salay iyong patawarin, sa halip ang iyong kalob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin, iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Sila'y lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihin, ang poon ay dakila, nang naghahangad, maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami ni siyang pinagaling, kaya pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po. Sa man po kayo naroroon, ating mga mahal sa buhay na nagtatrabaho at naninirahan sa iba't ibang dako, panig ng ating mundo. Patuloy po kayong ingatan at gabayan ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ating ebanghelyo ay ipinapaalala sa atin kung sino si Jesus. Si Jesus ay hindi lamang miracle worker. Si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Meron hong tinatawag na single-minded devotion. At ano hong ibig sabihin nito? Ang mga tao ay lumalapit lamang sa simbahan kay Jesus dahil
sila ay may makukuha. Sabi nga ng ating Panginoong Hesus dito, dali-dali niyang sinugo ang kanyang mga alagad na ipaghanda siya ng isang bangka para makatawid sa lawa. Bakit? Sapagkat siya ay pinagkaguluhan na ng napakaraming mga tao. At ang mga napakaraming mga taong ito, karamihan ho dito ay mga single-minded devotees. Bakit? Sapagkat sila'y nalapit lamang kay Jesus, sapagkat sila'y may hinihiling na sila ay pagalingin. Ibig sabihin natin, ng ministry ni Jesus ay very successful. Si Jesus naman talaga ay popular. Si Jesus ay sensational. Noong panahon pa man ng una, pero may mga ilan din na hindi kumikilala. Pero ang problema sa napakaraming tao na sumusunod sa Kanya ay hindi nila alam ang malalim na dahilan kung bakit sila nasunod kay Jesus. Kaya magandang pagnilayan ho natin. We are not only followers of Christ, we are disciples. Magkaiba ho yun. Sa social media, tuwan-tuwa kayo pag maraming followers, pag maraming subscribers, sapagkat may ipinapakita kayo doong kakaiba. May mga content kayo na kakaiba. Kaya mga vloggers, nag-iisip yan, alin ba ang papatok sa masa? Alin ba ang panunuurin upang dumami ang subscribers at followers? Pero napakalayo kay Jesus. Sapagkat ang gusto ni Jesus ay hindi lamang subscribers. Ang gusto ni Jesus, hindi lamang followers. Ang gusto ni Jesus ay disipulo. Kaya nga't yung isang author, ang sabi ng title ng kanyang libro ay Imitatio Christi. Ibig sabihin, imitate Christ. Paano kung si Jesus hindi na nakakapagpagaling? Paano kung si Jesus hindi na nakakapagpalakad ng pilay? Hindi na nakakapagpamulat ng bulag? Paano kung si Jesus ay malayo sa iniisip nila? May susunod pa kaya? Marahil wala na. Si Jesus, pwede naman niyang pagalingin lahat yung napakaraming taong napunta sa Kanya. Sapagkat hindi lamang yun ang misyon ni Jesus. Kaya nga siya dali-dali na pumunta ng ibang lugar. At may pahayag pa nga siya. Mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Bakit? Sapagkat kung si Jesus ay miracle worker lamang, yun lamang ang pupuntahan ng tao. Sa term ho natin ay yung may mahihita. Bakit? Minsan yung mga tao, maraming sumusunod sa isang tao, paano may mahihita siya? Paano kung wala nang mahita? Susunod pa ba yan? Sapagkat ang gusto ng ating Panginoong Yesus, hindi lamang kayo pupunta sa akin dahil kayo ay gagaling. Uunawain din ninyo kung sino ako. Ay mabuti pa nga dito yung masamang espiritu. At nagpahayag, ikaw ang anak ng Diyos. Kaya't hindi lamang mabubuting tao ang kumikilala kay Jesus. Kahit nga ang demonyo nakakakilala kay Jesus, ikaw ang anak ng Diyos. Kung isipin nga natin, mas mabuti pa ang masamang espiritong ito kumikilala kay Jesus. Tayo hindi lamang followers. Tayo ho'y disipulo. Pag sinabing disipulo, ikaw, isinasabuhay mo, ini-imitate mo ang gawain ni Jesus. At higit sa lahat, yung kanyang ginagawa, yung kanyang damdamin. Bakit pinagaling ni Jesus sa mga lumalapit sa Kanya?
Hindi lamang gusto niyang magpasikat, hindi lamang gusto niyang makilala, at yun nga ang ayaw na Jesus. Ginawa niya ito. It is because out of His love, out of His compassion. We are more than followers of Christ. We are disciples. Ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na hihilumin niya ang ating buong pagkatao, katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Kanya sa pamagitan ng kanyang anak. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon ng palagi ang pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway huwag nating isara ang ating puso. Bagkus, higit na maging aktibo, tayong lahat na makibahagi sa gawain ni Kristo ng pagpapagaling at pagbabalik loob, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway huwag silang mapagod at higit pa silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga pumanaw na, dalisayin nawa sila ng mapagpagaling na pag-ibig ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Diyos ng mga buhay, tulungan mo kaming may pagpatuloy ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay naming maihayag sa lahat ng mabuting balita ang kanyang ebanghelyo. Hinihiling po namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos sa kalupaan. Mula sa lubag ng tuwan. Puri-puri ang o may kapal ngayon at kailan. Kapuri-puri ka, Diyos sa Puri-puri ang o. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ay pagkalabong marapat na ganapin ng banal ng paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay. Ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito ay walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas,
sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nawalang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya, diniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo na bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't nialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Ay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa mo po't pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose, ang kalisisang esposo ng mahal na Berheng Maria na atin ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami at diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama na ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Bigyan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, siya nag-aalis sa makasalang sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inaaniyahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ng Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig, upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat. Ingatan, gabayan, subaybayan ang ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Inaasam at tinutupad ang kalooban ng Ama. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan ng langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo po ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lubusang maililigtas ni Jesus ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga kasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa mga kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iya'y pang magpakailanman, nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo'y may dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang hindi itinayo ng tao, kundi ng Panginoon. Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain, kaya't kailangan ang ating dakilang saserdote ay mayroon ding ihahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaring maging saserdote
sapagkat mayroon ng mga saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinatagubilin sa kanya ng Diyos ang ganito: gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahahalagang bagay na ipinangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati ang mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin. Upang yaong salay iyong patawarin, sa halip, ang iyong kalob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin, iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Sila'y lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihin, ang poon ay dakila, nang naghahangad, maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami ni siyang pinagaling, kaya pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po. Sa man po kayo naroroon, ating mga mahal sa buhay na nagtatrabaho at naninirahan sa iba't ibang dako, panig ng ating mundo. Patuloy po kayong ingatan at gabayan ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ating ebanghelyo ay ipinapaalala sa atin kung sino si Jesus. Si Jesus ay hindi lamang miracle worker. Si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Meron hong tinatawag na single-minded devotion. At ano hong ibig sabihin nito? Ang mga tao ay lumalapit lamang sa simbahan kay Jesus dahil sila ay may makukuha. Sabi nga ng ating Panginoong Hesus dito, dali-dali niyang sinugo ang kanyang mga alagad na ipaghanda siya ng isang bangka para makatawid sa lawa. Bakit? Sapagkat siya ay pinagkaguluhan na ng napakaraming mga tao. At ang mga napakaraming mga taong ito, karamihan ho dito ay mga single-minded devotees. Bakit? Sapagkat sila'y nalapit lamang kay Jesus, sapagkat sila'y may hinihiling na sila ay pagalingin. Ibig sabihin natin, ng ministry ni Jesus ay very successful. Si Jesus naman talaga ay popular. Si Jesus ay sensational. Noong panahon pa man ng una, pero may mga ilan din na hindi kumikilala. Pero ang problema sa napakaraming tao na sumusunod sa Kanya ay hindi nila alam ang malalim na dahilan kung bakit sila nasunod kay Jesus. Kaya magandang pagnilayan ho natin. We are not only followers of Christ, we are disciples. Magkaiba ho yun. Sa social media, tuwan-tuwa kayo pag maraming followers, pag maraming subscribers, sapagkat may ipinapakita kayo doong kakaiba. May mga content kayo na kakaiba. Kaya mga vloggers, nag-iisip yan. Alin ba ang papatok sa masa? Alin ba ang panunuurin upang dumami ang subscribers at followers? Pero napakalayo kay Jesus. Sapagkat ang gusto ni Jesus ay hindi lamang subscribers. Ang gusto ni Jesus, hindi lamang followers. Ang gusto ni Jesus ay disipulo. Kaya nga't yung isang author, ang sabi ng title ng kanyang libro ay Imitatio Christi. Ibig sabihin, imitate Christ. Paano kung si Jesus hindi na nakakapagpagaling? Paano kung si Jesus hindi na nakakapagpalakad ng pilay, hindi na nakakapagpamulat ng bulag? Paano kung si Jesus ay malayo sa iniisip nila? May susunod pa kaya? Marahil wala na. Si Jesus, pwede naman niyang pagalingin lahat yung napakaraming taong napunta sa Kanya. Sapagkat hindi lamang yun ang misyon ni Jesus. Kaya nga siya dali-dali na pumunta ng ibang lugar at may pahayag pa nga siya. Mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus, ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Bakit? Sapagkat kung si Jesus ay miracle worker lamang, yun lamang ang pupuntahan ng tao. Sa term ho natin ay yung may mahihita. Bakit? Minsan yung mga tao, maraming sumusunod sa isang tao, paano may mahihita siya? Paano kung wala nang mahita?
Susunod pa ba yan? Sapagkat ang gusto ng ating Panginoong Yesus, hindi lamang kayo pupunta sa akin dahil kayo'y gagaling. Uunawain din ninyo kung sino ako. Ay mabuti pa nga dito yung masamang espiritu at nagpahayag, ikaw ang anak ng Diyos. Kaya't hindi lamang mabubuting tao ang kumikilala kay Jesus. Kahit nga ang demonyo nakakakilala kay Jesus, ikaw ang anak ng Diyos. Kung isipin nga natin, mas mabuti pa ang masamang espiritong ito kumikilala kay Jesus. Tayo hindi lamang followers. Tayo ho'y disipulo. Pag sinabing disipulo, ikaw, isinasabuhay mo, ini-imitate mo ang gawain ni Jesus. At higit sa lahat, yung kanyang ginagawa, yung kanyang damdamin. Bakit pinagaling ni Jesus sa mga lumalapit sa kanya? Hindi lamang gusto niyang magpasikat, hindi lamang gusto niyang makilala, at yun nga ang ayaw na Jesus. Ginawa niya ito. It is because out of His love, out of His compassion. We are more than followers of Christ. We are disciples. Ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na hihilumin niya ang ating buong pagkatao, katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Kanya sa pamagitan ng kanyang anak. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon ng palagi ang pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway huwag nating isara ang ating puso. Bagkus, higit na maging aktibo, tayong lahat na makibahagi sa gawain ni Kristo ng pagpapagaling at pagbabalik loob, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway huwag silang mapagod at higit pa silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga pumanaw na, dalisayin nawa sila ng mapagpagaling na pag-ibig ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Diyos ng mga buhay, tulungan mo kaming may pagpatuloy ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay naming maihayag sa lahat ng mabuting balita ang kanyang ebanghelyo. Hinihiling po namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Puri-puri ka, Diyos, sa kalupaan. Mula sa lubag ng lumbang. Puri-puri ang po may kapal ngayon at kailan. Puri-puri ka, Diyos. Puri-puri ang po.
Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ay pagkalabong marapat na ganapin ng banal ng paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay. Ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito ay walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nawalang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya, diniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo na bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't nialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Ay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa mo po't pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose, ang kalisisang esposo ng Mahal na Birheng Maria na atin ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami at diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Bigyan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, siya nag-aalis sa makasalang sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inaaniyahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ng Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig, upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat. Ingatan, gabayan, subaybayan ang ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Inaasam at tinutupad ang kalooban ng Ama.